sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-uusapan natin ang sinasabing sexist, misogynistic, bastos na remark ni Quezon City 4th District Congressman Bong Suntay sa pagdedepensa niya kay Vice President Sara Duterte. Lahat na lang, no? Give up niya, pati yata ang kaluluwa. Sa pagdinig ng Kamara, sinabi ni Suntay na posibleng nagpapatawa o imenasyon lang ang pagbabanta ni VP Sara sa ilang opisyal. Tulad ng pag-imagine niya sa pwedeng mangyari ng makaramdam ng init na makita si Ann Curtis. At deserve na agad na umani ng batikos ang hindi katanggap-tanggap na payag ni Suntay na isang halal na opisyal at representative pa yan kung saan ako nakatira. Nag-sorry na si Suntay, pero parang hindi sorry kay Ann Curtis sa inaming hindi niya personal na nakita si Ann dun sa mall na yun. At gawa-gawa lang niya ang pahayag, no? At ginamit ito bilang analogy. Tinanggap din ni Suntay ang lahat ng batikos, pero pinanindigan pa rin niya na wala daw siyang mali sa kanyang pahayag. Nakakadiri talaga. Hindi tinanggap ni Ann Curtis ang sinasabing non-apology ng kongresista, pero tinanggap niya ang pagsusorry ng misis ni Suntay. Iginiit ni Ann Curtis na walang ginawang mali ang misis at mga anak ni Suntay at umaasang hindi palalampasin ng House Ethics Committee ang sexist remark ng kongresista. Bukod dyan, Cheska, sinampahan na rin ng ethics complaint si Suntay. Sa reklamo ni dating Gabriela Representative Lisa Masa, iginiit na may responsibilidad ang Kamara na disiplinahin si Suntay dahil sa paglabag sa Magna Carta for Women. Inirekomenda ring patawan si Suntay ng suspension o community service na may kinalaman sa gawain ng mga babae. Kaya sa inyong palagay, may sapat bang basihan para sampahan ng reklamo si Suntay? Sasagutin natin yan dito lang sa Balat Sibuyas! Sinong gigil. Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas! Women's Month. Women's Month. Cheska, binyagan mo na si Congressman Suntay. Okay, bago ko binyagan si Congressman Suntay, binyagan muna natin ang statement ni Ms. Ann Curtis. Yun, Siyempre, oo. tama naman siya bilang isang nanay din. Gusto niyang ihiwalay na dun sa apology ng asawa ni Congressman Suntay. So, sa bawat diskusyon natin, wag na natin pong isama yung misis at yung mga anak nila kasi wala naman silang ginawang mali. Oo. At yun, siyempre, matagal nating hinintay dahil nga na-stuck sa Middle East si Ann Curtis. At kailan lang siya nakapaglamas ng statement, which is now she's saying na she doesn't accept the non-apology. Kasi may mga sorry naman talaga na hindi apologetic at hindi porket nag-sorry na in a way na gano'n, ay tatanggapin lang natin. Bilang babae, we need to stand our ground and we need to know if they really are, the perpetrators are really holding themselves accountable to what they did. Siyempre, bilang babae, lalo na ngayon Women's Month, bakit ba tayo nakakarinig ng mga ganito? Akala ng mga tao, pantay-pantay na tayo lahat. Pero ngayon, lalo natin napapatunayan na ang dami pa ring pambabastos, ang dami pa ring diskriminasyon, at ang dami pa ring pangmamaliit na ginagawa ng mga men in power sa mga babaeng akala nilang hindi magfa-fight back. So to my fellow women, sa mga kapwa ko kababaihan, let us not accept these remarks. Let us not accept these actions that Demean women na inaapak-apakan lang tayo. Hindi porket iniisip nilang mabait tayo, hindi porket iniisip nilang mapagmahal ang mga kababaihan, hahayaan na lang natin to. Whenever you stand up for yourself, you stand up for all women around you. So yun lang po yung masasabi ko doon. At kay Congressman Bong Suntay, honorable pa naman po kayo, pero bakit napaka-dishonorable na mga lumalabas sa bibig nyo? General Torre, macho ba yung gano'n? Yung gano'n yung sinasabi? Tingin mo ba tama yun bilang public official? Matagal ka rin na naninilbihan, di ba? Sa public officer. Anong ipalagay? Hindi ako mapalagay, hindi ako makasmile. Unahin na natin kay Carlo, magka-distrito tayo. Ako ay bumoboto sa P. Bernardo High School, dyan sa May Tuason, katabi ng Cubao Police Station, Station 7. And really, how can I argue with the words of Miss Cheska? On my part, lessons learned. Sa lahat ng mga kalalakihan, lessons learned, be careful with what you are saying, be careful with your tongue. Yes. Think before, kung sa computer, may think before you click, think before you speak. Tama. You know, no? it's half of the world is women, and lahat tayo may nanay. Almost all of us, may sister or one way or another meron. At kung may asawa ka, andyan, may asawang katabi. So, really, tapos na yung panahon na kahit ano na lang pwedeng gawin. Pero sa ngayon, is really think before you click. It's what
That's what's right at yan ang dapat nating gawin. Tama. Agree bilang District 4. At gusto ko lang sabihin na maraming salamat din sa mga kaalyadong mga kalalakihan na talagang ni-tolerate yung ganyang toxic masculinity. Na parang locker room talk na naman, na parang nanonormalize yung ganyang kaugalian. So lang sabihin na mukhang hindi representative ng paniniwala ng mga taga-District 4 ang ganyang kaugalian. Kung nakikinig at totoong representatibo ng District 4 ng Quezon City, si Congressman Suntay, baka naman tanggapin na natin ang pagkakamali at pagkakataon na natin itong magbago. Kaso, yung kanyang apology and non-apology, para bang walang remorse. Sabi niya, pag nasaktan ka, hindi yan intention ko, sorry. Pag nasaktan ka, hindi yung parang mali talaga yung sinabi ko. Mali talaga, wala na akong offer na explanation. So, non-apology, itong si Bong Suntay, you are a disgrace. You don't deserve the title of honorable. Hindi ka honorable sa lahat ng mga pinagagawa mong yan. Apart from the fact na dinidepensahan mo yung mali, lalong-lalo na dinidepensahan mo si Sara Duterte, nagpapaka-Duterte ka, yung nga yung tinatawag ni Attorney Butuyan na mini Duterte clones, na akala mo cool ka pag bastos at walang modo ka. Ngayon, ang naiambag mo sa diskusyon, yung pag-iinit mo talaga doon sa make-believe fantasy mo, at subsidize talaga yan ng taxpayers' money. Hindi ibig sabihin may free speech ka, you're not gonna be responsible in the things that you articulate. Dahil lahat ng mga yan, yung aircon ninyo, yung forum ninyo, taxpayers' money ang nagbabayad, tapos kung ano-anong mga kabalsugan ang sinasabi mo. You are an embarrassment, you don't deserve to be in the House of Representatives, and dapat disiplinahin ka ng Kamara. No? Hindi dapat pumapayag yung mga kasamahan mo na babuyin mo yung August chamber ng Kamara, no? Dahil dyan sa mga pag-iinit mo. At sasamahan ka pa nitong si Attorney Topacio na isa pang dinidepensahan ka at sinasabi na normal yan, hindi normal yan. At yung mga nagsasabi niyan, kagaya ni Topacio, kailangan ding disiplinahin. Okay? Tama. Yeah. Hinga muna, hinga At muna. nasanay sila doon. Hindi ko na alam kung kaya mo pang sagutin yan, Congressman Suntay. Hindi, ako lang. Sasagot pa kayo ni Attorney Topacio sa mga kabastusan ninyo. And sige, magdebate tayo, di ba? Tingnan natin kung matutuwa yung mga taong bayan sa mga kabalustugan nyo. Hindi na uso yan. At sisiguraduhin dapat natin sa District 4, sa buong Quezon City, na kinunda na rin ni Mayor Joy, ang pinag-aagwa natin si Bong Suntay, hindi na mananalo yan si Bong Suntay. Dito rin ako botante ha, and we will make sure that we will mobilize against you because hindi namin deserve ang kanyang representative. Okay? Ayan, no? Kita kayo sa 2028. Talagang mariin natin kinukondena, no? Yung mga pahayag Yes. ni Congressman Bong Suntay. Ayan.